Lumabas na raw ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon po yan kay dating presidential spokesperson Harry Roque. May payo pa si Roque kay Senador Bato. Wag daw siyang magpapakidnap at igiit ang karapatan niyang madala muna sa Korte ng Pilipinas. Noong Nobyembre, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na may arrest warrant na ang ICC laban kay De La Rosa dahil sa pagkakaugnay niya sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Mula po noon, hindi na humarap si De La Rosa sa Senado. Sinabi naman ni Remulla na nasa Pampanga ang senador at patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Sa ngayon, wala pa ring natatanggap na kopya ng umano'y warrant ang DOJ, DFA at DILG. Meron yan. Sabi lang nila na wala, pero meron yan. Nakatago yan. Uulitin nila yung ginawa nila kay PRRD noon. Nakatago yung warrant of arrest. Ito namang si Remulla nasa Pampanga daw. Parang may intel ka wala ka naman talagang... Hindi nyo ginagamit yung pondo dyan sa intelligence funds niyo ng maayos. In fact, doon sa video ni Zaldico, ano yung sabi mo? Sabi mo, parang AI? About Zaldico and his videos. Do you believe them? Parang AI Diyan pa lang, yung linya mo na parang AI. Anong silbi ng confidential at intelligence funds ninyo? Bakit ang gamit mo ay parang? Hindi ka sure? I mean, hindi ka man lang gagawa ng investigasyon kung AI ba yun hindi at sasabihin mo parang. So, dadaan dito yung assumption. Papasok lang dito yung assumption mo lang pero hindi ninyo bibigyang pansin yung video na yan o ano. Kasi ayaw nyo talaga na makarating doon sa taas yung mga sinabi ni Zaldico, yung investigasyon ninyo. So, bakit parang AI ang sasabihin mo instead na alamin yung katotohanan? Kaya nga dito sa warrant of arrest na ito, nung pumutok yung balita na ito, nung nadulas, no, dahil syempre gustong magyabang nitong si Remulla, nilabas niya. When in fact, dapat sana hindi sana. Para hindi... Siyempre, ano na nangyari ngayon? O, nagtago na siya. O, ngayon gusto nilang takpan yung kabulastugan nitong si Remulla. Sinabi naman ng DILG o nung iba na wala pa namang warrant of arrest. Pero nasabi na niya naalarma na yung tao. Yan ang klaseng ombudsman meron ang Pilipinas ngayon. Puti pa itong mga ibang mga media, no? Sila na mismo gumagawa ng sarili nilang investigation, sarili nilang report. And credible naman kasi meron silang sources. Meron din silang pamamaraan kung paano nila makuha, ma-obtain yung kanilang mga ebidensya. O tignan natin, yung undersecretary ng DOJ na ngayon ay nagbitiw, talagang malinaw naman na kontraktor. O bakit hindi ito ang kanilang isasama din? Close na close ito ang pamilyang Marcos. Katiwalaan ni President Marcos. Lahat ng projects nila nasa Ilocos Norte. At ang isang flood control structure, 5 buwan nang lampas sa completion date, pero hindi pa rin tapos. Here's the story. Yusek Jojo Cadiz is one of the more low-profile Yuseks in the DOJ. Inappoint siya ni BBM sa DOJ noong 2022, but they go way back. He was a constant figure in the Senate noong senador pa si BBM. He was also reportedly the pick to be ombudsman and then justice secretary, pero tinanggihan niya raw both positions. Umugong ang pangalan niya nung sinabi ni resigned Congressman Zaldico na kay Yusek Jojo Cadiz niya daw iniabot on 2 occasions ang 1 billion total alleged kickback for the president. The president has denied the allegations. Investigators are not treating Zaldico's videos with much weight because they were not made under oath. And Yusek Cadiz has remained quiet. So we looked into him and we found this company, JSJ Builders Incorporated. Itinayo siya noong November 2023. Mahigit 1 taon na nun sa DOJ si Yusek Cadiz. Ang nakapangalan ay ang anak ni Yusek Cadiz na 19 years old lang noon. But somehow, this college student was able to put up 35 million pesos for the capital of the company. College pa lang?
Under the Constitution, undersecretaries Wow. are not allowed to have direct or indirect financial interest in a government contract. Sinubukan nating tanungin si Yusek Cadiz kung pasok ba siya sa definition ng indirect financial interest dahil sa anak niya, pero hindi siya sumagot. Ang una nilang project ay isang flood control structure sa Batac City, Ilocos Norte. By the way, Ilocano rin si Yusek Cadiz. He hails from Banay, Ilocos Norte, while the Marcoses are from Batac and Lawa. 23.6 million pesos ang kontratang ito na napanalunan ng kumpanya ng batang si Cadiz. Ito ay para i-repair ang isang flood control structure na nauna nang ginawa ng Megapolitan, ang kumpanya ni Lawag City Mayor Brian Alcid, isang malapit na kaalyado ng mga Nako, Marcos. yan na, Ayon sa Alcid. kontrata, dapat by August tapos na nila ang repair. But according to DPWH mismo, kahit lampas na ng 5 buwan ng completion date, wala pa sila sa kalahati. Noong 2024, ang ginawa lang ng JSJ ay nag-expand, bumili ng equipment. Sa gamit pa lang, 86 million pesos na ang na-finance ng isang 20 years old na college student. Wow. Pagpasok ng 2025, ayan na ang sunod-sunod nilang kontrata. Yung flood control sa Batac. Grabe. Tapos may 2 access road sa Piddig. Ang 2 to worth 18.9 million pesos. Ayon sa DPWH real-time monitoring, kahit dapat June pa sila tapos, hindi pa rin kompleto ang project. Itong 2 roads na to, lumabas sa listahan ni Zaldico na insertion daw ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Nasa proposed budget siya o NEP, pero tinatawag siyang insertion ni Zaldico dahil napatunayan na rin naman ng PCIJ na meron talagang allocable budget o budget na nakaset per district congressman para malagay sa NEP. At si Sandro Marcos nga ang may pinakamalaking allocable. Hindi na na-entertain ni Congressman Sandro Marcos ang tanong ko tungkol sa allocable budget. Report on allocable, can you address the PCIJ report on your Oy, address mo daw. allocable? At nakapasok na siya ng sasakyan bago pa man ako makapagtanong tungkol kay Cadiz. Pero ang sabi ni Sandro, kasinungalingan daw ang lahat ng sinabi ni Zaldico. It's pure fabrication and pure lies. It's Magkakasama kayo, tapos ngayon live one na. that it's a move that weeks of desperation. So, taas mo ko yun sa akin. And Taas I've mo ko yun. already attributed it to attempts at destabilization of the government. But back to Cadiz's company, JSJ's last project so far is a big one. It's a 180 Grabe, million peso 187. bridge in Marcos, Ilocos Norte. Sa 2nd District naman o distrito ng pinsan ni BBM. Joint venture to, meaning may kahati silang 2 iba pang contractor. Curiously, nung pinag-aralan ko yung corporate records nung isa nilang ka-joint venture, ang dami nilang overlap ng JSJ. Yung isang shareholder ng JSJ, vice president nung kapartner. Yung managing officer ng JSJ na pumipirma sa mga kontrata, empleyado nung kapartner. Yung shareholder ng kapartner, contact person ng JSJ. Magkapit-bahay din lang Wow. sila ng opisina. Sila Sabi din ng pala. ekspertong nakausap ko, sapat na daw yon para tignan ng mas malalim kung may nangyari bang corporate collusion. At pwede ba talagang maging contractor ang anak ng isang Yusek? Ano sa last Hindi. thing, yung flood control, bakit hindi pa tapos gayong home province mismo ito ng Pangulo? Baka after i-inspect ang mga Diskaya projects, yung project naman ng mga kaalyado ng Pangulo sa Ilocos Norte ang tingnan ng DPWH. That's a challenge sa Secretary Vince Dizon. This story would not Hindi have lang kay Vince Dizon. Kasi nabanggit mismo ni Marcos Jr. Sabi niya, huhulihin na raw may manhunt operation for Sara Diskaya. Kasi doon nga sa proyekto nila na hindi pa natapos dyan sa may Davao de Oro ata yun. Ito, napakalinaw. Paano na to, Ombudsman? Di ba sabi mo, kung Sandro man yan o Martin yan, basta may ebidensya. Ito na nga, may ebidensya. AJ came out with an investigative report that in effect, they claim that from 2023 to 2025, clearly nearly 1.2 trillion pesos ayan. in allocable funds have gone to Ilocos Norte. Congressman Sandro Marcos and 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. No? Wala. Follow the evidence. Follow the evidence. Follow the evidence. Trabaho nyo yan. Where the evidence leads us, we will have to go. Hindi na Wala talaga. I mean, hindi ba dapat trabaho nila yan? Ngayon,
Pinapasa nila yan sa ICI. Pero yung ICI, wala ngang ipin. Bukod sa walang ipin, wala ding pondo. So anong gagawin nila? Sino mag-iimbestiga kung kayo mismo nagsasabi, follow the evidence, then saka namin bibigyan ng action. So sinong gagawa ng investigation nito? Hindi na kami mamimili niyan. Where the evidence leads us, we will go there. Well, We will bring it to the proper forum. And even the speaker. kaya nga yung proper forum eh. Yes, wala naman akong choice eh. It's something that it's a responsibility that I have to the Filipino people. Wala. Mahirap yan. Mahirap paniwalaan yan. Ito, yung sa PhilHealth, mainit na talakayan at usapin ngayon. Dahil nga meron ng utos ang Korte Suprema na ibalik ang kanilang ninakaw na 60 billion. Pauna itong Siyempre, ang tanong, sino kaya ang may pananagutan dito? pinahintulutan. Sino ang may pananagutan? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. Ipiniwalang bisa na ng Korte Suprema ang mga probisyong nagpahintulot sa paglipat ng pondo mula sa mga GOCC kagaya ng PhilHealth papunta sa unprogrammed appropriations ng 2024 GAA. Sa resolution ng Korte Suprema, partikular na pinababalik nito ang 60 billion peso funds ng PhilHealth na naunang inilipat sa National Treasury. Ipinagbawal na din ang paglipat sa natitirang 29.9 billion na hindi pa naililipat ng pamahalaan. Matatanda ang 19th Congress nang i-file ni dating Congressman Joey Salceda ang House Bill No. 9513 na may intensyong amyendahan ang General Appropriations Act at para mapahintulutan ang gobyerno na kuhain ang excess funds umano ng mga government-owned or controlled corporations o GOCC. Ilan sa mga GOCC ng bansa ay ang PhilHealth, Philippine Grabe, Ports no? Authority 60? at Philippine Reclamation Authority. Si Salceda ay parte ng Committee on Appropriations, ang komite na pinamumunuan ni resigned Congressman Zaldico. Sa explanatory note ng bill na inihain ni Salceda, anito, dapat ma-maximize umano ang mga sobrang pondo ng mga GOCC, nakatenga lang naman sa bangko, para ponduhan ang unprogrammed project. Parang nakalimutan nila na sa panahong ito, kapapasan nila yung Maharlika Investment Fund. Di ba dapat ang gagamitin nila doon sa Maharlika Investment Fund, yung mga excess funds. Wala naman excess funds kasi binubulsa nila. Tapos dito, pagdidiskatahan pa nila yung PhilHealth, PDIC at kung ano-anong GOCCs natin. Ng pamahalaan, ito pinaghirapan nilang kitain to. Kaysa mangutang daw ng pera. Sa second reading ng bill, matatanda ang tila nagkaroon ng kontrobersya nang buksan ni Minority Leader Congressman Edsel Lagman ang isang text message na natanggap umano ng House members. Anito, may nag-aanyaya sa mga membrong dumalo sa second reading at may note na attendance is a must at nagtapos sa isang carrot emoji. Special privilege o interest raw ang ibig sabihin ng carrot kung dumalo ka o sasang-ayon sa inihain na bill. At simbolo naman ng parusa ang stick para sa mga hindi dadalo o susuporta rito. Dininay ni Salceda na may kinalaman at alam siya sa text. Mismong kasama nila nagbunyag niyan na ngayon ay pumanaw na. Na meron palang kalakaran talagang ganyan na bentahan or bilihan ng boto. Like pag kailangan meron silang gustong i-impeach, ayan, bilhin nila yung boto ng mga boboto. Pag merong batas na gusto nilang pasabatasan, bilihan ng boto. Alamak pala talaga dyan. Sa session, inilatag ni Salceda ang target nilang 11 grabe, no? GOCC. 203 billion sa PhilHealth. 184, actually pumalo ng 200 plus, 131 naman sa PPA, Ports Authority, Reclamation, 13 billion, SPDA, PNCC, hindi nila na pinatawad ng mga to. Pati ang estimated excess funds ng mga ito. Kung susumahin, mahigit 560 billion pesos ang excess funds na makukuha ng gobyerno at kalakhang parte rito ay manggagaling raw Hindi lang pala 89 billion ang plano nila sa PhilHealth, aabot pa sana ng 203 billion. PhilHealth. Sa bagong desisyong ito ng mataas na korte, tanong ng ilan, sino ang may pananagutan? Saad kasi ng mataas na korte, walang liability si dating Finance Secretary Ralph Recto, gayon din si Pangulong Bongbong Marcos na nag-certify as urgent
sa pagpasa ng 2024 national budget. Nagbigay na ng pahayag si Recto. Aniya, bilang dating Finance Secretary. Paanong wala? Mismo nga, ayan, sila yung involved dyan, oh. Sila ang nagtanggol niyan, oh. Tingnan ninyo, ng panahon na yan. 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is... Ito yung sinabi niya after niyang hindi bigyan ng budget ang PhilHealth. Less than 100 billion. So their budget actually for expenditure, I mean subsidy budget, is in the 260 billion. It is in 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan diyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. Hindi yan totoo. Sa panahon ngayon, pag lumapit ka sa PhilHealth, pag lumapit ka sa Department of Health, pag lumapit ka na magpatulong ka, wala. Konti na lang ang bawas. Unlike before, kung 100K nga yung bill mo, 3,000 na lang ang babayaran mo. Ngayon, baliktad. Kung 100K ang bill mo ngayon, 97 ang babayaran mo, 300 lang, 3,000 lang ang bawas. Ganun. Kasi kung titingnan natin na, noong panahon yan, noong nagkaroon ng Senate hearing, umamin mismo ang then Secretary ng Finance, nagagamitin nila ito sa kanilang mga infrastructures. Biruin ninyo budget yan para sa PhilHealth sana, pero gagamitin sa infrastructures? Ito po ang listahan ng mga proyekto at programang popondohan sa unprogrammed appropriation. Napakarami po niyan. Ilan dito ay ang halimbawa, Davao City Bypass Construction Project. Bypass Construction Project? Budget ng PhilHealth? Diyan mo dadalhin? Amal Island Davao City Connector Project. Panay Guimaras Negros Island. Hindi lang PhilHealth yung mga GOCCs. Pero you could imagine, kinuha nila sa PhilHealth, PDIC, PPA, PNCC. Kinuha nila dyan. Tapos ilagay nila sa sole na infrastructure lamang. You could imagine 89 billion kukunin nila sa PhilHealth. Tapos idadagdag nila panggawa daw kuno ng infrastructures na hanggang ngayon wala naman ako makita. Maliban doon sa mga dati na hindi pa natapos ng panahon ni PRRD. Bridges, Bataan Cavite Interlink Bridge Project, Metro Manila Subway Project, Salary Standardization 6 na may halagang 40 billion para sa empleyado ng pamahalaan. Makikita ninyo sa screen ang kompletong listahan ng mga proyekto at programa. Karamihan po dito ay official development assistance of foreign assisted projects under which we are committed to honor our financing obligations. Grabe talaga. So, aminado siya during that hearing na yan na nilagay lang sa infrastructures yung mga pinaggagawa nilang, pinagkukuha nilang budget na yan. So, syempre, ang dito sa ginawa nila, kailangan talaga may masampahan ng kaso dito. Ika-manggagawa Party List Representative Eli San Fernando na dapat umanong panagutin si Executive Secretary Ralph Recto, dating Finance Secretary na nasa likodan niya ng paglilipat ng excess funds sa National Treasury mula sa government-owned and controlled corporations, kabilang na ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kasunod ito ng deklarasyon ng Korte Suprema na
unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na paglilipat ng 89.9 billion pesos excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Giit pa nito, kasunod ng kautusan ng Korte Suprema, labag sa batas ang ginawa ni Recto at dawit dito maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat lang malinaw na illegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong rason nila dyan? Sabi nila para daw hindi na raw tayo mangungutang. Kukunin nila yung mga kita na excess from the GOCCs para hindi na raw tayo mangutang. Pero tignan naman ninyo, magkano na utang ngayon? 17.56 trillion as of now. Pagdating na pagtapos ng termino niya, aabot pa ito hanggang 21 to 22 trillion. Kasi imagine na in 3 years niya, ang dagdag niya na utang from the last utang ng administration, 4.77 trillion. Noong panahon ni PRRD, sa 3 years niya, ang idinagdag niya sa utang doon sa dating administration, which is Pinoy administration, is 1.77 trillion in 3 years. 2016, 17, and 18. Tignan niyo yung difference, napakalaki. But as soon as nag-start ang presidency or government ni PRRD, marami ng mga infrastructures, mga programang sumunod niyan. Hindi lang doon sa utang-utang, pero ngayon tignan natin saan napupunta yung utang. Diba? Anong sabi ni Recto dito? Yung sinabi niya na kukunin daw, ibabalik daw, ito nung 8 months ago. Sabi niya, tinanong siya kasi ng Supreme Court, kung ba magdidesisyon ang Supreme Court na ibabalik ba ninyo? GOCC that did remit to the National Treasury, and this is the PDIC. Roughly about 104 billion. We could submit to the court the list of projects that including the Salary Standardization Law 6. The question was, will the government comply? Anong question? Will the government comply with a ruling of the Supreme Court? Yes, and what will will happen to the government? Yes. After that? Naturally, if the government were to tell the executive to return the money, we will include that in the National Expenditure Program for 2026. Narinig niyo yun. 8 months ago, yan yung sinabi niya. Pag may decision ng Korte Suprema na ibalik, that will be included in 2026. Ano yung sinasabi nila ngayon? Na ngayong may decision ng Korte Suprema, ang sinasabi nila ngayon, kukunin nila sa GAA 2026 yung ibabalik nila na 60 billion sa PhilHealth. Hindi ba baliktad? Instead na magpapasok sila for 2026 pandagdag sa budget na 2026, magbabawas sila doon sa 2026 budget at ibabalik daw nila sa PhilHealth. Parang double budol. Nabudol tayo noong 2025. Kinuhanan ulit tayo ngayong 2026. Ganyan, class. Grabe talaga, no? Etong si Eli nung hindi pa siya congressman. Consistent. Dapat ganito ang natin ngayon, ha? Yung lumalaban ka noon at nung ikaw ay nasa pwesto na, lumalaban ka pa rin. Hindi yung ang ingay-ingay mo nung wala ka pa sa pwesto, nung nasa pwesto ka na, biglang tahimik ka na. Tingnan natin ito. Noon to, hindi pa siya congressman. Boss, nandito ako sa harap ng Supreme Court para sumama sa mga magkakaso laban sa pagkuha ng PhilHealth funds. Kung matatandaan yung mga boss, sa bisa ng DOF Circular Number 003-2024, yung mga sobrang pondo mula sa mga government-owned and controlled corporations gaya ng PhilHealth ay kukuhain ng national government para pondohan yung mga proyekto nito. Sabi nga mismo ni Secretary Ralph Recto, gagamitin ang pondo ng PhilHealth pampatayo ng tulay at kalsada. Puta, pondo ng kalusugan, pampapatayo nyo ng kalsada at saka ng mga tulay. Dito nga mismo sa harap ng Supreme Court, PGH na to,
Ang daming nakapila ng mga manggagawa at saka ordinaryong Pilipino na nagpapa-check up, pero hindi naman lahat covered ng mga serbisyo ng PhilHealth. O edi dito dapat ilagay ng gobyerno yung pondo ng PhilHealth na yan kaysa ipampatayo nyo ng mga infrastructure projects. At alam nyo ba mga boss na 30 billion na ang nakuha mula sa pondo ng PhilHealth? Tang ina mo, Ralph Recto, wala kang awa sa... Yung panahon na yan 2024 pa yan. Ngayong 2025 nanalo na siya. Consistent. No, mga boss, good news. Nagdesisyon na at ipinag-uutos ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik nito yung kinuha na 60 billion mula sa PhilHealth funds. Kung matatandaan natin mga boss, nung nakaraang taon, naging napakaingay at napakainit na issue yung pagkuha ng national government sa mga tinatawag na excess funds ng mga government-owned and controlled corporations, kabilang na yung PhilHealth. At sino ang may pakana niyan? Di walang iba, kundi yung unggoy na si Ralph Recto na ngayon Executive Secretary na. Doon Unggoy sa talaga? inilabas niya na DOF Circular Grabe, no? Yung mga magnanakaw na po-promote. 003-2024, ipinag-uutos na lahat ng GOCCs, kabilang na yung PhilHealth, ibigay yung tinatawag na mga excess funds papunta ng national government. At yung dahilan ng mga gagong yan, kailangan... Baliktad na ngayon, yung magnanakaw na po-promote, nalalagay sa pwesto. Yung mga matitino yung trabaho, sila pa yung nakakasuhan at nakukulong. Ang ponduhan, yung mga tinatawag na unprogrammed appropriations, kung saan kabilang na dyan yung mga flood control projects na pinagmulan nitong iskandalo na kinakaharap ng bansa natin. Sa katunayan nga, sa isang hearing nang tinanong yan si Ralph Recto, saan nyo ba gagamitin yung mga pinagkukuha nyo ng mga pondo mula sa mga GOCCs, kabilang na yung PhilHealth? Ang sagot ba naman ng gagong yan, ipampapatayo daw ng mga kalsada, ng mga tulay at ibang infrastructure projects. Kung di ba naman isang dakot na mga tanga at mga gago, yung mga nasa DOF na pinamumunuan noon ni Secretary Ralph Recto, malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kung anuman yung sobrang pondo sa PhilHealth, dapat mga hulugan ng pagpapababa ng premium. Yan yung buwanang kontribusyon na ibinabawas sa sahod ng mga manggagawa para mapalawak yung mga benepisyo na nakukuha sa PhilHealth. Yan yung ipinupunto at pinaglalaban natin na wag kunin ni Ralph Recto at ng national government yung pondo ng PhilHealth. Pero ang tigas kasi ng mukha ng gagong yan na sa halip na pakinggan yung hinaing ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino at ng mga pasyente, pinagdiinan niya pa, itinulak niya pa na makuha yung pondo ng PhilHealth. At mga boss, hindi lang 60 billion ang pinag-uusapan natin yung kabuuan niyan ay 89 billion pesos. Yung 60 billion nakuha na ng national government pero napigil dahil sa pag-iingay, pangangalampag at pagtutol ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi naganap yung pag-transfer ng natitira na 29 billion pesos. At ngayon, anong sabi ng Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema sa kanyang desisyon, hindi nga po pwede na i-transfer yung pondo ng PhilHealth sa national government dahil may purpose nga siya na dapat pagkalagyan. Kaya ngayong may desisyon na ang Korte Suprema, maganda yan na ibabalik yung pondo na kinuha ng national government mula sa PhilHealth. Pero wag nating kakalimutan mga boss na ang arkitekto, yung utak sa likod ng paglipat ng pondong to ay si Ralph Recto. At malinaw na illegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo Pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas sa sahod ng mga manggagawa, kontribusyon ng mga ordinaryong Pilipino. At saka hindi ito magtatapos sa pagbabalik lang. Dapat accountable pa rin dito. Yung ginawa nila na yun. Dapat makulong yung mga to. O kaya may penalty sila talaga kasi damage na yun sa atin Nung panahon na yan, may mga namatay dahil hindi naagapan, hindi natulungan during that time. So ito, malaki talagang danyos nito. Dapat makulong sila. Hindi yung ganyan na na-promote pa. Actually, itong MAIP na ito, okay naman sana ito, pero depende pa rin sa mga opisyalis. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, marami kaming nailapit dyan. Kay Senator Bongo, isang sabi lang yan, malaki ang tulong nila dyan. Yung MAIP, anong tawag na doon? Malasakit, diba? Marami. Pero ngayon, pag pumupunta ka dyan sa mga ganyan, sasabihin nila, hindi, wala na tayong pondo. Walang pondo. Ganon na lagi na yung sinasabi. So ngayon, kapag hindi maganda yung gobyerno, magandang tanggalin na lang itong ganito kasi nagiging abuse
abusive ito na ginagamit nila yung power nila. Pinagkakautangan ng loob na lang ng mga tao ito. Kaya ginagamit nila. Pwede ito sa vote buying at kung ano-ano pa. The guarantee letters should be eradicated. Yung maipip na yan, dapat tanggalin. That is the new pork barrel. Ladies and gentlemen, yan ang bagong pork Pinangalan lang sa barrel. ano. Hindi ba lang pangalan? Ginagamit nilang pork barrel ang health funds ng Pilipino. Dapat tanggalin po yan. Yan ang mariing panawagan ng dating PhilHealth Director na si Dr. Anthony Liachon sa pamahalaan para masiguro ang tamang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Kaugnay ito sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP at guarantee letters na anyay balakid sa serbisyong pangkalusugan. Grabe no, ginagamit talaga nilang pangbili sa mga mahihirap na tao itong mga ganitong letter, guarantee letter, MAIP, ayuda, para pang suporta sa kanila sa election, mga ganon. Kaya nga naman, sa dami ng mga korupsyon kaliwat kanan dito, ang sinisingil pa rin nila, itong si VP Sara. Sa pahayag, sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi na nakakagulat ang pahayag ng ilang mambabata sa Kamara kaugnay ng paghahanda ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Duterte, may pattern ang pag-ugong ng usapan tungkol sa kanyang impeachment at madalas itong natataon tuwing tinatalakay ang usapin ng budget. Giit niya, nakatanggap ang kanyang opisina ng impormasyon na may ilang mambabatas na inilalako ang pagpirma sa kanyang impeachment complaint kapalit ng mas malaking budget. Sa kabila ng isyong ito, wala anya naganap na formal na investigasyon na ngayon ay nauulit habang tinatalakay ang 2026 national budget. Nanindigan naman si Duterte na handa siyang sumagot sa anumang aligasyon at hindi... Siyempre, basta usapang budget, marami kang mapapatahimik, marami kang maaakay, may invite dyan na sumama sa'yo, sumamang bumoto laban sa taong ayaw mo. Kaya nga naman, alam nyo, ganyan ang ginagawa nila pagbili sa mga tao. Pero karamihan, majority naman yan, galit na, puno na. In fact, kahit nga yung ibang bansa, no, alam nila kung sino yung totoong taong nagsiservisyo sa serbisyo at saka hindi. Tignan na, panoorin natin We to. know claims non-interference in the sovereign issues of other states. Do you think it's odd that Beijing would choose to defend Duterte at this time? I think it's not weird, not strange at all. Oh. It's pretty consistent with Chinese attitude and relation with President Duterte. Oh. Good relationship, harmonious relationship with the former president before. Yeah, because at his presidency for 6 years, China-Filipino relation became actually very, very harmonized. Oh. Ito, Taiwan talks ito. Alam nyo naman yung Taiwan, ano yan, ang leaning yan, more on America. Pero coming from media coverage from Taiwan, ito yung sinasabi nila. Oh. Especially on the problem of dispute over the islands or shores in the West Philippine Sea. Yeah. Although I mean, the International Tribunal made the ruling in 2016, but it basically didn't impact President Duterte's good relation with Beijing. Yeah, so China's very negative reaction about this arrest, of course, it very negative, It's very consistent with the relation, yeah. Right, and Professor Su, so then can we say it's pretty definitive, conclusive, the accusations that have been brought against Duterte, suspected of being bought by China, in China's pocket, now China defending his arrest. Does it prove that those accusations were true? It really depends, but there is another thing that China really wants to do is to send a signal to some Chinese partner countries that if you
So, for example, if you build a very good relationship with us, and it's likely that when you get into trouble, we will, try to defend you against these, international criticisms. And it also serves as a kind of an alternative authority, to the Western-led international order. So, See? Basta maganda ang relasyon nyo natin or ng bansa sa China, pagdating ng panahon, maaasahan ninyo sila. Pero ngayon kasi, iba, hindi maganda yung relationship. Tapos, from Philippines pa yung tao. So, medyo rin yung tao. Although, nagsalita yung China. After nung arrest na yun, nagsalita sila na wag nilang i-politicize yung sovereign or yung policy, kumbaga. At least kahit paano nagsalita sila. Yung Amerika, hindi naman, di ba? So, ang point dito is, kahit paano, alam na rin, hindi lang tayo, kundi ng ibang bansa, kung ano yung totoo at ano yung tama. And syempre, nakipagsimpatya sila sa laban natin with the corruption. But of course, apektado ang ating ekonomiya dahil seeing a country na very unstable yung political landscape. Wag na lang ako dyan. Doon na lang ako sa Thailand, sa Singapore, sa Vietnam. Doon na lang ako mag-invest. So, apektado ang ating sariling ekonomiya dito. So, with that, dapat dito binibigyan ito ng leksyon yung kagayang ginagawa nila. Dapat managot, makulong yung mga kawatan na ginawa ng kabalbalan, kakorupsyonan ang ating budget.